sa isang maliit at sira-sirang bahay sa gilid ng baryo. Doon naninirahan si Jose kasama ang kanyang lola. Mula pagkabata, si Jose ay sanay na sa hirap ng buhay. Hindi niya naranasang maglaro gaya ng ibang mga bata, sapagkat maaga siyang nawalan ng magulang at kinailangang magsumikap upang buhayin ang kanyang lola, na ngayon ay matanda na at may karamdaman. Ang kanilang bahay, na gawa sa mga luma at kalawanging yero, ay tila baga sumasalamin sa kanilang kalagayan, payak, butas-butas, at nalalapit ng bumagsak. Gabi-gabi, habang nakaupo si Jose sa kanilang lumang sahig na kawayan, madalas niyang iniisip ang kinabukasan. Kapag siya'y nakatingin sa mga bituin sa langit, parang sinasakluban siya ng malalim na pag-aalala para sa kanyang lola. Malalim siyang nagbuntong hininga at kinausap ang sarili, hanggang kailan kaya kami ganito? Hindi ko kayang makita siyang nagdurusa habang wala akong magawa. Sa loob ng munting bahay, ang mahina at malamyang boses ng kanyang lola ay nagpakawala ng ilang salita, "Jose apo, halika nga rito." Si Jose ay mabilis na pumunta sa tabi ng kanyang lola. Nakahiga ito sa banig, nakabalot sa manipis na kumot, at ang kanyang noo ay pinapawisan sa kabila ng lamig ng gabi. "May kailangan po ba kayo lola?" tanong ni Jose, bakas sa kanyang boses ang pag-aalala. "Apo, pasensya ka na. Pinapahirapan kita. Wala akong magawa kundi humiga rito at maging pabigat sa'yo," malumanay na sabi ng kanyang lola, bakas ang lungkot sa kanyang tinig. Umupo si Jose sa tabi ng banig ng kanyang lola at hinawakan ang malambot at kulubot na kamay nito. "Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi po kayo pabigat, kayo lang po ang tanging pamilya ko. Kung hindi dahil sa inyo, wala po ako ngayon dito," sagot ni Jose, habang pinipilit na itago ang kanyang pagkalungkot. "Gagawin ko ang lahat para sa inyo." Pumikit si Jose at naramdaman niya ang bigat ng kanyang kalagayan. Kahit gaano siya kasipag, hindi sapat ang kanyang kita para ipagamot ang kanyang lola. Ang bawat araw ay tila isang laban sa oras. "Apo, hindi na ako magtatagal," sabi ng kanyang lola, ngunit tinakpan agad ni Jose ang kanyang bibig. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan lola. Gagaling po kayo. Magpapagamot po tayo, makakahanap ako ng paraan." Isang malamlam na ngiti ang sumilay sa mukha ng kanyang lola. "Ikaw talaga Jose, masyado kang mabait. Napakaswerte ko na ikaw ang apo ko." Ngunit sa loob-loob ni Jose, may mabigat na pasanin na hindi niya masabi sa kanyang lola. Alam niya sa kanyang puso na walang kasiguraduhan ang kalagayan ng kanilang buhay. Halos wala na siyang makuhang trabaho sa baryo dahil lahat ng mayayamang pamilyang pinaglilingkuran niya ay may mga tauhan na. Ang kaunting panggatong na kanyang nalilikom mula sa gubat ay hindi sapat upang maitaguyod silang dalawa. Madalas, natutulog sila nang hindi man lang nakakakain ng maayos. Habang humihigpit ang kanyang hawak sa kamay ng kanyang lola, hindi niya mapigilan ang magtanong sa Diyos. "Bakit ganito? Bakit kami? Hindi ba't sapat na ang lahat ng hirap na pinagdaanan namin?" "Minsan Jose," biglang sabi ng lola, "hindi natin naiintindihan ang mga plano ng Diyos, pero may dahilan siya para sa lahat. Huwag kang mawawalan ng pag-asa." Nang marinig ito ni Jose, napatango siya ngunit may luha na sa kanyang mga mata. Naglakad si Jose papunta sa pinto. Pinagmasdan niya ang malawak na kagubatan na tila walang hanggan ang dilim. Ngunit kahit ganoon, may maliit na sinag ng buwan na tumatagos sa mga puno, na para bang nagpapakita ng daan. Sumilay sa isip ni Jose ang isang pangarap na sa kabila ng lahat ng ito, darating ang araw na makakahanap siya ng solusyon. Naisip niya ang isang posibilidad, kahit malabo at tila imposible. Baka may milagro pa na mangyayari, bulong niya sa sarili. Bumalik siya sa loob, tumabi sa kanyang lola, at sabay silang nanalangin. Sa kanyang puso, kahit na puno ng pag-aalala, nag-iwan siya ng kaunting espasyo para sa pag-asa, isang pag-asa na baka sa darating na araw, may isang himala na magaganap na magbabago sa kanilang buhay. Sa pagtatakip silim, habang ang kakahuyan ay unti-unting nilalamon ng kadiliman, si Jose ay naglibot sa gubat upang mangalap ng panggatong. Tanging ang malamlam na liwanag mula sa kanyang gasera ang nagbibigay ilaw sa kanyang daanan. Habang siya ay abala sa pagpulot ng mga sanga at tuyong dahon, bigla niyang narinig ang isang kakaibang tunog, tila tawa ng isang maliit na nilalang, mahina ngunit masaya. Napahinto si Jose, tinitigan ang paligid na pananggagalingan ng tunog.
Ang kanyang kuryosidad ay pinalakas ng kakaibang pagkakataon na makarinig ng ganitong uri ng tawa sa gitna ng gubat sa ganitong oras. Marahan niyang isinuot ang basket ng panggatong sa lupa at dahan-daang lumapit sa pinagmulan ng tawa. Habang lumalapit siya, ang tawa ay tila nagiging mas malinaw, at natagpuan niya ang pinagmulan nito, isang maliit na duwende na nakahandusay sa ilalim ng isang matibay na dahon ng banaba. Ang duwende, na may sugat sa kanyang binti, ay pilit na pinapagaan ang kanyang sakit sa pamamagitan ng pagtawa. Ay, kaawa-awang nilalang, bulong ni Jose sa sarili, ang kanyang puso ay napuno ng awa sa kalagayan ng duwende. Kamusta ka kaibigan? Tanong ni Jose sa maliit na nilalang, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ako si Jose, nakikita kong may sugat ka. Paano ito nangyari? Ay, salamat sa iyong pag-aalala, kaibigang tao. Ako si Tikboy, at ako'y nasugatan ng aking mahuli ang paa sa isang bitag na inilatag ng mga mangangaso, sagot ng duwende, ang kanyang mga matay kumikislap sa takot at sakit. Walang pag-aalinlangang umupo si Jose sa tabi ng duwende at maingat na sinuri ang sugat. Sandali lang, may alam akong halaman dito na makakatulong sa iyong sugat, sabi niya, at tumayo at nagmadaling pumitas ng dahon ng malunggay mula sa malapit na palumpong. Habang inilalagay ni Jose ang dahon sa sugat ni Tikboy, nagpatuloy sila sa pag-uusap. Salamat Jose, ikaw ay may mabuting puso. Bilang pasasalamat, nais kong ibahagi sa iyo ang isang lihim, sabi ni Tikboy. May isang bihirang ibon, ang ibong Adarna, na ang awit ay may mahiwagang kapangyarihan. Ito'y nakapagpapagaling ng anumang sakit at nagbibigay din ito ng biyaya. Napaisip si Jose, ang kanyang isip ay puno ng pag-aalangan at pagtataka. Isang ibon na may ganoong kapangyarihan. Totoo ba talaga ito, Tikboy? Naiintindihan ko ang iyong pagdududa, tugon ni Tikboy, na nakangiti. Ngunit, totoo ang aking sinasabi. Ang ibong Adarna ay matatagpuan sa pinakamataas na sanga ng pinakamatandang puno sa bundok Masinag. Mahirap ang landas patungo roon, at maraming panganib, ngunit kung matatagpuan mo ito, ang kanyang awit ay magbibigay lunas sa iyong mga pasanin. Habang pinoproseso ni Jose ang impormasyon, napuno siya ng pag-aalala para sa kanyang lola at ng pagnanais na mapabuti ang kanilang buhay. Ang kanyang damdamin ay isang halo ng takot at pag-asa, ngunit sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang subukan. Salamat Tikboy, tutulungan kita hanggang sa ikaw ay gumaling, at saka ako maglalakbay upang hanapin ang ibong Adarna. Wala akong ibang nais kundi ang mapabuti ang kalagayan ng aking lola, pangako ni Jose, ang kanyang mga matay mayroong determinasyon. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagtulungan ang dalawa, ang tao at ang duwende, na magkaibigan na ngayon, parehong umaasa sa mabuting kinabukasan na hatid ng misteryosong ibong Adarna. Ilang araw matapos ang paggaling ng mga sugat ni Tikboy, si Jose ay naghanda para sa kanyang mahaba at mapanganib na paglalakbay patungo sa bundok Masinag, kung saan naninirahan ang mahiwagang ibong Adarna. Sa ilalim ng lumalamlam na sinag ng buwan, pinagmasdan niya ang maliit na bote na binigay sa kanya ni Tikboy. Ang laman nito ay tila kumikislap, sumasalamin sa liwanag ng buwan, at puno ng pangako. Tikboy, ano ba talaga ang meron sa tubig na ito? Tanong ni Jose habang pinagmamasdan ang maliit na bote. Ah, iyan ang tubig mula sa bukal ng buhay, sagot ni Tikboy. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kapanatagan. Iyan ay makakatulong sa iyo na malampasan ang mga pagsubok at panganib sa iyong paglalakbay. Isang patak lamang ang kailangan upang magbigay sa iyo ng lakas at kagalingan. Hinawakan ni Jose ang bote ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin, pag-asa, takot, at determinasyon. Paano kung hindi ko ito magamit ng tama? Paano kung maubos ang laman bago ko pa makita ang ibong Adarna? Narito ako upang gabayan ka, tiyak na sagot ni Tikboy. At huwag kang mag-alala, ang tubig na ito ay sapat na para sa iyong misyon. Magtiwala ka lamang, Jose. Nagpasalamat si Jose at isinilid ang bote sa kanyang bulsa. Ano pa ang kailangan kong malaman bago ako umalis? Tanong niya. Ang kanyang isip ay abala sa pagpaplano ng ruta at mga posibleng panganib. Ang bundok Masinag ay hindi tulad ng anumang lugar na napuntahan mo, binalaan siya ni Tikboy. Ito ay tahanan ng mga nilalang na hindi mo pa nakikita, mga nilalang na bantay sa kagubatan at hindi basta-basta nagpapapasok ng mga dayo. Kailangan mong maging matalino, mabilis, at handa sa anumang maaaring mangyari.
Pinakinggan ni Jose ng mabuti ang bawat salita ni Tikboy. At paano ko malalaman kung nasaan ang ibong Adarna sa loob ng kagubatan? Ang ibong Adarna ay kumakanta tuwing paglubog ng araw at pagbubukang liwayway, sagot ni Tikboy. Sundan mo ang kanyang awit. Ito ang magtuturo sa iyo kung saan siya matatagpuan. Pagkatapos ng kanilang mahabang pag-uusap, tumingin si Jose sa langit, na ngayon ay puno pa rin ng mga bituin. Salamat Tikboy. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Habang naghahanda si Jose para sa kanyang pag-alis, ang kanyang puso ay puno ng pangamba ngunit determinadong makamit ang layunin. Alam niyang hindi lamang ito para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang lola at sa kanilang kinabukasan. Mag-ingat ka Jose, nasa likod mo lamang ako, paalala ni Tikboy habang unti-unting nawawala sa dilim, nag-iwan ng isang pangako na hindi siya pababayaan. Sa pagsikat ng araw, bitbit ang maliit na bote ng mahiwagang tubig at ang mga alaala ng kanyang lola, nagtungo si Jose sa landas patungo sa bundok masinag, ang simula ng isang mahabang paglalakbay na puno ng pag-asa at mga pagsubok. Ang kanyang puso ay mayroong determinasyon, sa bawat hakbang, isang panalangin ang kanyang binibigkas, para sa kaligtasan, at para sa tagumpay sa paghahanap sa mahiwagang ibong Adarna. Sa unang liwayway ng kanyang paglalakbay, lumisan si Jose mula sa kanyang nayon, armado ng tapang at pag-asa na hatid ng mahiwagang tubig na ibinigay ni Tikboy. Habang papalapit siya sa paanan ng bundok masinag, bumungad sa kanya ang isang kagubatan na masukal at mabangis, tahanan ng mga punong tila may sariling isip at gumagalaw upang harangan ang sinumang mga has na pumasok. Habang naglalakad si Jose, napansin niya ang kakaibang pagkilos ng mga puno. Ang mga sanga ay gumagalaw ng maraahan, tila ba sinusubukan siyang palibutan at pigilan sa kanyang pagtahak. Ang bawat hakbang ay tila mayroong mga mata na nagmamasid, naghihintay ng pagkakamali. Sa gitna ng kanyang paglalakad, narinig ni Jose ang tinig ni Tikboy, malumanay at mapanatag na umalingaw-ngaw sa paligid. Jose, huwag kang magpapadala sa takot. Ako'y nandito upang gabayan ka. Sundan mo ang himig ng aking awit. Ito ang magliligtas sa iyo mula sa kapahamakan. Pinakinggan ni Jose ang awit ni Tikboy, na tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng gubat. Hinayaan niyang ang musika ang maging gabay niya, dahan-daang naglalakad habang pinipilit na huwag mawala sa tono na kanyang naririnig. Tikboy, paano ko malalampasan ang mga punong ito? Ano ba ang misteryo sa likod ng kanilang galaw? Tanong ni Jose, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit mayroong determinasyon. Ang kagubatan na ito ay binabantayan ng mga espiritu ng kalikasan. Hindi sila sanay sa presensya ng mga tao at kanilang sinusubok ang bawat isa na dumadaan dito, paliwanag ni Tikboy. Ang iyong puso at intensyon ang susi. Ipakita mo sa kanila na wala kang balak na saktan ang kanilang tahanan, at ikaw ay naririto dahil sa isang marangal na layunin. Habang nag-uusap, nagpatuloy si Jose sa paglalakad, sinusubukan intindihin ang bawat kilos ng kalikasan. Ramdam niya ang bigat ng kanyang misyon, ang kanyang puso ay puno ng pangamba ngunit patuloy ang pag-asa na makita ang ibong Adarna. Jose, mahalaga rin na malaman mo, ang mga pagsubok na ito ay hindi lamang pisikal kundi espiritual. Ang bawat hamon ay susubok sa iyong katatagan at kalooban, dagdag ni Tikboy. Sa bawat sagot ni Tikboy, lalo pang tumibay ang loob ni Jose. Salamat Tikboy. Ang iyong mga salita ay nagbibigay liwanag sa aking landas. Hindi ako aatras, gagawin ko ang lahat para sa aking lola at para sa kapayapaan ng aming buhay. Tugon ni Jose, ang kanyang mga mata ay nagningning sa determinasyon. Sa pagtatapos ng araw, nakalampas si Jose sa unang bahagi ng gubat, salamat sa patnubay ni Tikboy. Nakatayo siya ngayon sa harap ng mas mapanganib na mga landas, ngunit handa ng harapin ang anumang hamon. Sa kanyang puso, alam niyang ang bawat hakbang ay pagsubok, at ang bawat pagsubok ay pagkakataon upang patunayan ang kanyang lakas at katapatan sa kanyang misyon. Pagkaraan ng mahabang paglalakbay sa kakahuyan na nakapalibot sa paanan ng bundok masinag, narating ni Jose ang isang lugar kung saan ang kapaligiran ay biglang nagbago. Ang mga puno ay mas mataas, ang mga ugat ay mas malalim, at ang simoy ng hangin ay puno ng banta. Sa pagdating niya sa entrada ng bundok masinag, isang malaking ahas ang lumitaw mula sa mga damo, ang mga mata nito'y nagliliyab sa galit at panganib. Ang ahas, na bantay ng bundok masinag, ay sumutsot ng malakas, tila isang babala sa sinumang mga ahas na lumapit. Si Jose,
Bagamat natatakot, ay nakatayo ng matatag, hawak ang maliit na kutsilyo na dala niya bilang proteksyon. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, ngunit pinilit niyang panatilihing mahinahon ang kanyang isip. Kailangan kong makalampas dito, bulong ni Jose sa sarili. Para sa aking lola at para sa misyong ito. Nagpakita si Tikboy sa tabi ni Jose, dala ang mahinahon na boses na lagi niyang inaasahan. Jose, gamitin mo ang iyong talino. Hindi laging lakas ang kailangan upang malampasan ang mga hadlang. Pinakinggan ni Jose ang payo ni Tikboy. Nag-isip siya ng mabilis, tumingin sa paligid, at napansin ang isang makapal na sanga na nakabitin sa itaas ng bangin kung saan nagbabanta ang ahas. Sa isang matapang na galaw, hinamon niya ang ahas, na tila inaakit ito papalapit sa kanya. Halika, subukan mo akong kainin kung kaya mo, sigaw ni Jose, pilit itinatago ang takot sa kanyang boses. Ang ahas, sa kanyang matinding galit, ay sumugod kay Jose. Sa huling sandali, tumalon si Jose palayo, hinila ang sanga na bumagsak sa ahas at itinulak ito paloob sa bangin. Ang ahas ay nahulog, ang katawan nito ay nakahandusay sa alikabok at kadiliman sa ilalim ng bangin. Huminga ng malalim si Jose, nagpapasalamat sa muntik ng panganib. Salamat Tikboy, ang iyong payo ay nagligtas sa akin. Magaling Jose, papuri ni Tikboy. Ngunit tandaan mo, ang landas na ito ay puno pa ng mas maraming pagsubok. Dapat kang maging handa sa lahat ng oras. Habang nagpapatuloy sa pag-akyat, nagmuni-muni si Jose sa mga nangyari. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kanyang dala, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang lola at sa kanyang nayon. Ang bawat hakbang ay nagpapaalala sa kanya ng layunin ng kanyang misyon. Ang landas na ito ay hindi lamang pisikal na paglalakbay, kundi isang paglalakbay sa loob ng aking sarili, naisip ni Jose. Sa bawat nilalang na aking nakakaharap at sa bawat hadlang na aking nalalampasan, natututunan ko ang kahalagahan ng katapangan, talino, at puso. Habang papalapit si Jose sa tuktok ng bundok masinag, nadarama niya ang paglalim ng kanyang pag-unawa sa mundo at sa mga lihim nito. Ang bawat patak ng pawis at bawat hininga ay nagdadala sa kanya papalapit hindi lamang sa ibong Adarna, kundi sa pagtuklas ng kanyang tunay na lakas. Sa gitna ng mga pagsubok, natagpuan niya ang isang bagong pagpapahalaga sa buhay at sa mga regalo na dala nito, kahit na ito ay nakabalot sa mga hamon at panganib. Sa patuloy na pag-akyat ni Jose sa mabatong landas ng bundok masinag, ang araw ay nagsimula ng tumungo sa kanluran, nag-iiwan ng gininto ang liwanag sa mga dahon ng kagubatan. Sa isang mabatong bahagi ng daan, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng landas. Ang matanda ay mukhang pagod at gutom, ang kanyang mga mata ay mas nagiging malungkot sa bawat pagdaan ng mga sandali. Lumapit si Jose, dala ang kanyang maigting na pagnanais na makatulong. Magandang hapon po lolo, mukhang pagod na pagod kayo. May maitutulong ba ako? Tanong niya sa matanda habang pinagmamasdan ang itsura nitong tila hindi nakakakita. Ang matanda, na tila nagulat sa kabaitan ng tinig ni Jose, ay ngumiti ng marahan. Nako, salamat iho. Ilang araw na rin na walang kumakausap sa akin dito. Wala rin akong makain. Baka may sobra kang pagkain, kahit kaunti lang. Napatingin si Jose sa maliit niyang baon, ilang tinapay at tuyo na lamang ang natitira, na sana'y magtatagal pa hanggang sa kanyang pagbalik. Ngunit walang pag-aatubiling inilabas niya ito at iniabot sa matanda. Ito po, sana'y makatulong ito sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, may iba pa akong mapagkukunan, sabi niya, kahit sa loob-loob niya ay alam niyang limitado ang kanyang pagkain. Habang kumakain, nagpasalamat ang matanda, salamat iho, hindi lang ang pagkain mo ang nagpapalakas sa akin, kundi ang iyong kabutihan. Sa sandaling iyon, ang anyo ng matanda ay unti-unting nagbago, at sa harap ni Jose ay tumayo ang isang duwende, ang balat nito ay kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Jose, ako si Dalisay, isang duwende na sinusubok ang kabutihan ng mga naglalakbay sa bundok na ito. Nanlaki ang mga mata ni Jose sa pagkagulat. Kayo ay duwende. Oo, Jose. At dahil sa ipinakita mong kabutihan kahit sa gitna ng iyong pangangailangan, nais kong bigyan ka ng agimat na ito, sabi ni Dalisay, inilabas ang isang makintab na bato na nakatali sa isang sinulid. Ito ang agimat ng proteksyon. Habang ikaw ay may mabuting puso, ito ay magbibigay sa iyo ng lakas at gabay. Tumanggap si Jose ng agimat at itinali ito sa kanyang leeg.
Salamat Dalisay. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtulong ay magdudulot ng ganitong biyaya. Ngumiti si Dalisay. Tandaan mo Jose, ang kabutihan ay laging may kapalit na maganda. At ngayon, mas ligtas ka na sa iyong paglalakbay. Ngunit mag-ingat ka pa rin, marami pang pagsubok ang iyong haharapin. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, dala ni Jose ang bagong lakas na hatid ng agimat at ng pagkilala sa kahalagahan ng kabutihan. Bagamat alam niyang mahaba at mahirap pa ang landas, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon, hindi lamang para sa sariling tagumpay, kundi para sa kapakanan ng mga taong pinapahalagahan niya. Habang papalapit sa tuktok ng bundok masinag, nagsimulang maramdaman ni Jose ang pagod mula sa mahabang paglalakbay, ngunit ang kanyang diwa ay nagpatuloy sa pag-aalab sa tuwing naaalala niya ang kanyang layunin. Sa isang bahagi ng bundok, isang higanteng agila ang biglang lumitaw, nakatuntong sa malaking bato at nakatanaw pababa sa kanya, ang mga mata nito'y tila nagbabaga sa pagbabantay. Ang agila, na may malalapad na pakpak na tila kayang yakapin ang kalangitan, ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw na nagpanginig sa mga dahon sa paligid. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jose na hindi karahasan kundi pag-unawa ang kailangan para malampasan ang harang na ito. Dahan-daang lumapit si Jose, ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang senyales ng kapayapaan. Mahal na agila, wala akong daladalang panganib para sa iyo o sa iyong teritoryo, malumanay niyang sinabi, ang kanyang boses ay sinadyang panatilihing mahinahon. Ako ay isang manlalakbay na naghahanap lamang ng ibong Adarna, para magamot ang aking lola. Humihingi ako ng iyong pahintulot na makadaan sa iyong nasasakupan. Ang agila, bagaman sa simula ay tila nagdududa, ay tila nakinig sa sinseridad ng kanyang tinig. Ito ay yumuko mula sa pagkakatayo at mas malapit na tinitigan si Jose. Naramdaman ni Jose ang bigat ng sandali, ang bawat hininga ay tila bumabagal sa gitna ng kanilang hindi matawaran na pagtatagpo. Sa kanyang bulsa, kinuha niya ang ilang piraso ng tuyo na kanyang iniimbak para sa sariling pangangailangan, ngunit ngayon ay handa niyang ibahagi. Inaalay ko ang kaunting pagkain ito, bilang tanda ng aking respeto at pasasalamat sa iyong pagpapahintulot, sabi ni Jose habang inilalapag ang pagkain sa harapan ng agila. Ang agila, matapos ang ilang sandaling pagmamasid, ay dahan-daang lumapit at kinain ang handog ni Jose. Pagkatapos kumain, muling tumingin sa kanya ang agila, saka itinaas ang malalakas nitong pakpak bilang tanda ng pagpayag. Pinapayagan kita Jose, tila ipinahayag ng agila sa kanyang mga kilos, ang malalim nitong mga matay tila nagpapahiwatig ng isang sagradong pagtanggap. Lubos ang pasasalamat ni Jose. Salamat, marangal na nilalang. Ang iyong kabutihan ay hindi ko malilimutan. Habang patuloy na umaakyat si Jose, ang kanyang puso ay puno ng paghanga at pasasalamat hindi lamang sa agila, kundi sa buong karanasan. Napatunayan niya na sa kabila ng mga panganib ng bundok, ang kabutihan at respeto ay may kapangyarihang makipag-ugnayan sa lahat ng nilalang. Sa kanyang isipan, si Jose ay lalo pang nanindigan sa kanyang paniniwala na ang mahabaging pakikitungo sa bawat nilalang, maging ito man ay tao o hayop, ay susi sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ang bawat hakbang ni Jose patungo sa tuktok ay nagdala sa kanya ng bagong lakas at pananaw, na ang tunay na lakas ay nasa loob ng isang mapayapang puso. Sa wakas, narating ni Jose ang tuktok ng bundok masinag. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang mahiwagang puno na kumikislap sa liwanag ng buwan. Doon, sa pinakamataas na sanga, nakadapo ang ibong Adarna, ang pinakaasam niyang makita. Ang mga balahibo nito'y kumikintab sa ilalim ng mga bituin, tila isang biyayang ipinadala mula sa langit. Sa kabila ng kanyang pagod, ang puso ni Jose ay nabalot ng pag-asa at kaba. Habang lumalapit siya, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Alam niya ang mga babala tungkol sa ibong Adarna, kung sakaling makatulog siya habang ito'y umaawit, maaaring umalis ang ibon nang hindi na niya makikita pa ito. Mas malala pa, kung mapatakan siya ng dumi ng ibon habang natutulog, siya'y magiging bato magpakailanman. Pinilit niyang iwasang mag-isip ng mga panganib. Sa halip, tumuon siya sa kanyang layunin, ang pagalingin ng kanyang lola at matupad ang misyon niya. Malalim ang kanyang buntong hininga bago siya tumigil sa ilalim ng puno. Ibong Adarna, bulong ni Jose sa sarili, sa wakas, narito na ako. Tahimik na inilabas ni Jose ang mga gamit na ibinigay ni Tikboy at Dalisay, ang mahiwagang tubig at ang agimat.
Sa kanyang kamay ay hawak niya ang bote, at sa kanyang leeg ay nakasabit ang agimat na patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas. Alam niyang ang mga ito ang magliligtas sa kanya kung sakaling malagay siya sa panganib. Nagsimula nang umawit ang ibong Adarna. Ang unang nota ng awit nito ay tila musika ng mga bituin, malambing, mapanatag, at tila yumayakap sa buong paligid. Habang naririnig ni Jose ang awit, naramdaman niyang unti-unting lumalambot ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay nagsisimulang makaramdam ng antok. Sandali lang, bulong ni Jose sa sarili, ininom ang ilang patak ng mahiwagang tubig mula sa bote ni Tikboy. Agad na bumalik ang kanyang sigla. Naging alerto muli ang kanyang mga mata, at muling tumibay ang kanyang determinasyon. Alam niyang hindi siya pwedeng magpadaig sa awit ng Adarna, dahil kung makatulog siya, baka mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Muling umawit ang ibong Adarna, mas malalim ang bawat nota, mas nakakaantok. Sa ikalawang awit, nadama ni Jose ang mas malakas na pagtulak ng antok sa kanyang katawan, halos magsara ang talukap ng kanyang mga mata. Naramdaman niyang malapit na siyang bumigay. Agimat ni Dalisay, naisip ni Jose, at mabilis niyang hinawakan ang bato na nakatali sa kanyang leeg. Ang mainit na enerhiyang nagmumula rito ay biglang dumaloy sa kanyang katawan, at parang itinulak ang antok na kanyang nararamdaman. Napanatili niya ang kanyang diwa, at nagpatuloy na gising sa harap ng mapang-akit na himig ng ibong Adarna. Sa pagkakataong ito, napansin ng ibong Adarna ang lakas ng loob at tiyaga ni Jose. Huminto ito sa pag-awit at lumipad mula sa sanga ng puno, dahan-daang patungo sa kanya. Nakakamangha ka, sabi ng ibon sa isang malambing na tinig, sapagkat ikaw ang unang nakalagpas sa aking mga awit. Karaniwan, ang tao ay bumabagsak sa ilalim ng aking kapangyarihan, ngunit ikaw, Jose, ay nagtagumpay. Nakaramdam ng matinding tuwa at pasasalamat si Jose, ngunit nanatili siyang mahinahon, alam niyang hindi pa natatapos ang kanyang misyon. Ibong Adarna, hindi ako nandito para sa sarili kong kapakanan. Narito ako upang humiling ng lunas para sa aking mahal na lola, na matagal nang naghihirap. Humanga ang ibong Adarna sa busilak na puso ni Jose. Ang iyong kabutihan at katapatan ay higit sa sapat upang makamit ang tulong na iyong hinahanap. Ako'y aawit muli, ngunit ang awit na ito ay magdadala ng lunas sa lahat ng iyong pasanin at pagod. Nang magsimulang umawit muli ang ibong Adarna, hindi na ito nagdala ng antok o panganib. Sa halip, ang bawat himig ay tila hitik sa pag-asa, kaginhawahan, at isang bagong simula. Habang pinakikinggan ni Jose ang musika, naramdaman niyang ang lahat ng pagod at sakit ng kanyang paglalakbay ay tila nawawala, napapalitan ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Ang kanyang puso ay napuno ng ligaya at pag-asa para sa kinabukasan, alam niyang natagpuan na niya ang lunas na kailangan ng kanyang lola. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tuktok ng bundok masinag, si Jose ay tumayo, mapayapa at buo ang loob, habang ang awit ng ibong Adarna ay umalingaw sa buong kagubatan, dala ang mga pangako ng kagalingan at pagbabago. Nang matapos ang mahiwagang pagtatagpo sa tuktok ng bundok masinag, dala ni Jose ang ibong Adarna sa isang ligtas na hawla na yari sa mga sanga at dahon. Bumaba siya mula sa bundok, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pasasalamat. Subalit, hindi niya alam na malapit na siyang harapin ang isa pang malaking pagsubok. Habang naglalakad si Jose pababa mula sa bundok masinag, dala ang ibong Adarna sa isang hawla na yari sa sanga at dahon, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pasasalamat. Subalit, hindi pa alam ni Jose na sa paanan ng bundok ay naghihintay ang isang pagsubok na hindi niya inaasahan, si Mayor Quintos. Si Mayor Quintos ay kilalang mayaman at makapangyarihan sa kanilang bayan, ngunit may taglay itong kasakiman na itinatago sa kanyang magandang imahe sa publiko. Madalas nagbebenta si Jose ng mga panggatong kay Mayor Quintos, para sa malaking rest house ng mayor na nakatayo malapit sa paanan ng bundok masinag. Sa kasamaang palad, alam ni Mayor Quintos ang tungkol sa hiwaga ng ibong Adarna. Mula pa noon ay napag-alaman na niya ang kapangyarihang hatid ng mahiwagang awit ng ibon. Isang kayamanan at kapangyarihan na matagal na niyang pinapangarap para sa kanyang sarili. Habang naglalakad si Jose patungo sa paanan ng bundok, nakasalubong niya si Mayor Quintos, na tila nag-aabang na sa kanya malapit sa rest house. Ngumiti si Mayor Quintos, ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab ng interes nang makita ang hawla na dala ni Jose. Jose, kumusta ang iyong paglalakbay? Bati ni Mayor Quintos,
Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala na tila tunay. Magandang araw, Mayor. Salamat sa inyong pag-aalala. Ako'y papauwi na upang matulungan ang aking lola, sagot ni Jose, hindi alam ang tunay na intensyon ng Mayor. Nakakalungkot ang balita tungkol sa iyong lola, Jose, malungkot na wika ni Mayor Quintos. Nabalitaan ko na lumalala ang kanyang kalagayan. Sa katunayan, may kakilala akong manggagamot na espesyalista sa mga kakaibang sakit. Marahil, mas makakabuti kung siya ang mag-aalaga sa ibon at gagamit ng kapangyarihan nito para sa iyong lola. Nabahala si Jose sa sinabing ito ni Mayor Quintos. Ang pag-aalala sa kanyang lola ay nagpaantig sa kanyang puso, at ang desperasyon na mapagaling ang kanyang lola sa lalong madaling panahon, ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkalito. Talaga po, Mayor. Kung ganun po, baka mas mainam nga po na sa inyong kakilala mapunta ang ibong Adarna. Hindi ko po gustong mapahamak ang aking lola dahil sa aking kakulangan, sabi ni Jose, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Oo Jose, ibigay mo sa akin ang ibon at ako na ang bahala. Ipagkakatiwala ko ito sa manggagamot at siguraduhin kong mabibigyan ng tamang lunas ang iyong lola, pangako ni Mayor Quintos, habang inaabot ang kanyang mga kamay upang tanggapin ang hawla ng ibong Adarna. Walang kaalam-alam si Jose sa tunay na balak ni Mayor Quintos. Sa kanyang isip, ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan at kagalingan ng kanyang lola. Kaya naman, kahit mabigat sa kanyang puso, inilipat niya ang responsibilidad ng pag-aalaga sa ibong Adarna kay Mayor Quintos. Pagkaalis ni Mayor Quintos, dala ang ibong Adarna, biglang nakaramdam si Jose ng kakaibang pangamba. Sana tama ang desisyon ko, bulong niya sa sarili habang muling tumatahak sa landas pauwi. Ang di niya alam, si Mayor Quintos ay may ibang plano para sa ibong Adarna, plano na makinabang lamang sa kanyang sariling interes at hindi para sa kaligtasan ng lola ni Jose. Ang tiwala ni Jose sa kanyang lider ay magbubukas ng isang yugto ng mga pagsubok na higit pa sa kanyang inaasahan. Nang makabalik si Jose sa kanilang tahanan, ang puso niya ay nag-uumapaw sa pag-asa na magagamot na ang kanyang lola sa tulong ng ibong Adarna. Ngunit agad na naglaho ang lahat ng pag-asa nang sinalubong siya ni Tikboy na may mabigat na balita. Jose, mayroon akong hindi magandang balita, sambit ni Tikboy, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Mayor Quintos, plano niyang dalhin ang ibong Adarna sa malayong bayan ng Carino. Hindi para gamutin ang iyong lola, kundi para gamitin ang kapangyarihan nito, upang palakihin pa ang kanyang yaman at kapangyarihan. Napahinto si Jose. Ang sakit at pagtataksil ay kumurot sa kanyang puso. Paano niya nagawa ito sa akin? Paano niya nagawang linlangin ako habang naghihirap ang aking lola? Ang pait at galit ay halata sa kanyang tinig. Jose, alam kong mahirap ito. Ngunit kailangan mong manatiling matatag. Ang tunay na lakas ay nasa loob mo, sa iyong puso at paninindigan. Hindi pa huli ang lahat para itama ang mga pagkakamaling ito, mahinahong sabi ni Tikboy. Sinusubukang ibsan ang sakit na nararamdaman ni Jose. Nanatiling tahimik si Jose, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig, nag-iisip ng malalim. Sa kanyang isipan, ang mga alaala ng paglalakbay at pagtuklas sa ibong Adarna ay parang mga basag na salamin na unti-unting dumudurog sa kanyang pag-asa. Tikboy, paano ko makukuha muli ang ibong Adarna? Tanong ni Jose, ang kanyang boses ay mahina, puno ng desperasyon. Kakailanganin mong maglakbay muli, Jose. Kakailanganin mong harapin si Mayor Quintos at ipakita sa kanya na hindi kanya kayang lapastanganin. Ako at si Dalisay ay tutulong sa iyo. Magtutulungan tayo para maibalik ang ibong Adarna at gamitin ito sa tamang paraan, determinadong sagot ni Tikboy. Alam kong mahirap ito, Jose, pero alam ko rin na mayroon kang lakas at katapangan para harapin ito. Ang iyong kabutihan at matuwid na puso ang magiging susi sa iyong tagumpay, dagdag ni Tikboy, pinapalakas ang loob ng kaibigan. Tumango si Jose, unti-unting bumabalik ang kanyang determinasyon. Salamat Tikboy. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Mayor Quintos sa kanyang masasamang balak. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang ibong Adarna at mailigtas ang aking lola. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay muling sumisikat sa langit, nagsimula ng magplano si Jose at Tikboy para sa kanilang susunod na misyon. Sa kabila ng takot at kawalan ng katiyakan, isang bagong apoy ang nag-alab sa puso ni Jose. Handa siyang harapin ang anumang pagsubok, handa siyang ipaglaban ang kanyang lola, at ang kabutihan laban sa kasakiman at kataksilan.
Matapos makuha muli ang kanyang determinasyon, naglakbay si Jose patungo sa malayong bayan ng Carino, kung saan nakatayo ang isang marangyang mansyon ni Mayor Quintos. Alam niyang ito na ang huling pagsubok na kailangan niyang harapin, upang mabawi ang ibong Adarna, at matupad ang kanyang layunin na pagalingin ang kanyang lola. Subalit alam din niyang hindi magiging madali ang laban, marami itong tauhan na armado at handang ipagtanggol ang kasakiman ni Mayor Quintos. Kasama ni Jose si Tikboy, ang matalino na duwende na nagturo sa kanya ng mahika, at si Dalisay, isang masayahin ngunit makapangyarihang duwendeng nagbigay ng proteksyon sa kanya. Silang tatlo lamang ang magkasama sa misyon, ngunit ramdam ni Jose na hindi siya nag-iisa. Ang lahat ng kanyang natutunan mula sa kanyang paglalakbay ay nasa kanyang puso, at ang pagkakaibigan at kabutihan ng kanyang mga kasama ay nagbibigay sa kanya ng tiwala at lakas. Habang naglalakad sila patungo sa mansyon, naramdaman ni Jose ang bigat ng darating na laban. Tikboy, paano natin haharapin si Mayor Quintos? Marami siyang tauhan at may mga armas pa sila. Paano tayo makakapasok ng hindi nahuhuli? Tanong ni Jose, may halong kaba ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala Jose, sagot ni Tikboy. Kami ni Dalisay ay may mga paraan upang malito ang mga bantay. Gagamitin namin ang aming mga kapangyarihan, upang magbigay ng pagkakataon sa iyo na makapasok sa mansyon. Ngumiti si Jose, hindi pa rin nawawala ang kaba ngunit napalitan ito ng pag-asa. Salamat, Tikboy. Alam kong magtatagumpay tayo. Gagawin natin ito para sa lahat ng mga taong pinagsamantalahan ni Mayor Quintos. Nang makarating sila sa mansyon, nakita nila ang mataas na bakod at ang mga bantay ni Mayor Quintos na naglalakad, may hawak na mga baril. Mahigpit ang pagbabantay, ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Jose. Dalisay, tawag ni Tikboy, oras na para gamitin ang ating mahika. Tumango si Dalisay at nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi naiintindihan ni Jose. Sa isang iglap, isang makapal na hamog ang pumalibot sa paligid ng mansyon, na tila naging isang belo na nagpahirap sa paningin ng mga bantay. Sa gitna ng kaguluhan, nakapasok si Jose, Tikboy at Dalisay sa loob ng mansyon. Sa loob ng mansyon, naramdaman ni Jose ang tindi ng laban. Ang mga anino ng tauhan ni Mayor Quintos ay naglipa na, ngunit sa tulong ng mahika ng mga duwende, patuloy silang nakakaiwas. Hanggang sa narating nila ang silid kung saan naghihintay si Mayor Quintos at iba pang mga tauhan. Nakaupo si Mayor Quintos sa isang malaking upuan, at sa tabi niya ay ang isang hawla na kinalalagyan ng ibong Adarna. Jose, sambit ni Mayor Quintos, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Hindi ko akalaing makakarating ka rito. Akala mo ba'y makukuha mo ang ibong Adarna mula sa akin? Wala kang laban sa akin at sa aking mga tauhan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, tumayo si Jose ng matatag. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan, Mayor Quintos. Ang ibong Adarna ay hindi para sa kasakiman mo. Narito ako hindi lang para sa aking lola, kundi para sa mga taong pinagsamantalahan mo. Hindi mo magagamit ang kapangyarihan ng ibon para sa sarili mong kapakanan. Tumawa si Mayor Quintos, ngunit hindi niya alam na si Tikboy at Dalisay ay tahimik na ginagawa ang kanilang mga plano sa likod ng kanyang mga tauhan. Isa-isa, ang mga baril ng mga bantay ay biglang nawalan ng bisa, hindi na gumagana ang kanilang mga armas, at ang mga bantay ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nalilito, hindi alam kung paano protektahan ang kanilang amo. Habang naguguluhan ang mga bantay, sinunggaban ni Jose ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa hawla kung saan nakakulong ang ibong Adarna. Sa halip na ilabas ang ibon, kinuha ni Jose ang buong hawla, mahigpit itong niyakap upang matiyak na walang sino man ang makakakuha nito mula sa kanya. Nang makita ito ni Mayor Quintos, nagulat siya at napasigaw, "Ibalik mo ang ibon sa akin. Hindi mo alam ang kapangyarihan niyan. Ako lamang ang nararapat magmay-ari ng ibon na yan." Napatulala si Mayor Quintos sa nangyari. "Paano mo nagawa ito?" Sigaw niya ulit, ang kanyang mga matay naglalagablab sa galit. Ngunit walang anumang kapangyarihan ni Mayor Quintos ang makakapigil sa kanila ngayon. Si Jose, Tikboy at Dalisay ay nakatayo buo ang loob at handa nang umalis. Sa tahimik ngunit makabuluhang tagpo, iniwan nila ang mansyon, dala ang ibong Adarna, na ngayon ay nakalaya sa kamay ng kasakiman. Pagkatapos ng kanilang matagumpay na misyon, bumalik si Jose sa kanilang tahanan, dala ang ibong Adarna.
Habang papalapit siya sa kanilang tahanan, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nasa sa kanyang mga balikat, ngunit kasama nito ang bagong lakas na ibinunga ng kanyang mga karanasan. Pagpasok ni Jose sa kanilang munting bahay, nakita niya ang kanyang lola, nakahiga pa rin sa banig, humihina ang paghinga dahil sa kanyang sakit. Dahan-daang lumapit si Jose, ang kanyang puso ay tila natutunaw sa awa, ngunit mayroong determinasyon. "Lola, narito na po ako," malambing niyang sabi, hawak-hawak ang kamay ng kanyang lola. "At may dala akong lunas na magpapagaling sa inyo." Ang kanyang lola, mahina ngunit lumuluha, ay tumingin sa kanya. "Jose, apo, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito para sa akin. Mahal na mahal kita, kahit ano pa ang mangyari." Ngumiti si Jose, pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. "Lola, lahat ng ginawa ko ay para sa inyo. At ngayon, sa tulong ng Ibong Adarna, gagaling na po kayo." Inilabas ni Jose ang Ibong Adarna mula sa hawla. Ang ibon, na ang mga balahibo ay kumikislap sa liwanag ng araw, ay tumingin kay Jose at sa kanyang lola. Tila naunawaan ng ibon ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan nila, at sa sandaling iyon, nagsimula itong umawit ng kanyang mahiwagang awit. Ang himig ng Ibong Adarna ay mapayapa at mayroong kaginhawahan. Habang umaawit ito, nadama ni Jose ang kakaibang enerhiya na dumaloy sa silid, isang enerhiyang mayroong pag-asa at buhay. Dahan-daang bumalik ang lakas ng kanyang lola, at nakita ni Jose na unti-unting bumalik ang kulay ng mga pisngi nito. "Jose, nararamdaman ko na bumabalik na ang aking lakas," sabi ng kanyang lola, habang bumabangon mula sa banig, ang kanyang mga mata ay tumutulo ang luha ng pasasalamat. "Opo lola, gagaling ka na," sagot ni Jose, halos hindi makapaniwala sa milagro na kanyang nasaksihan. Pagkatapos ng awit ng Ibong Adarna, ang kanyang lola ay tuluyan ng gumaling. Ang dating mahinang katawan ay muling bumalik sa sigla. Ni hindi makapagsalita si Jose sa tuwa at pasasalamat, sa halip, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang lola, habang ang mga luha ng kagalakan ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita sa buong baryo tungkol sa paggaling ng kanyang lola, sa tulong ng Ibong Adarna. Ang mga taong dati ay minamaliit si Jose at tinitingnan siya bilang isang hamak na binata, ngayon ay tinitingala siya bilang isang bayani. Siya ang naging simbolo ng determinasyon, tapang, at kabutihan. Paglipas ng panahon, sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihang dulot ng Ibong Adarna, nanatiling mapagpakumbaba si Jose. Alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o yaman, kundi sa kabutihang loob, katatagan, at pagmamahal sa pamilya. Kaya't ginamit niya ang kapangyarihan ng Ibong Adarna upang makatulong sa mga nangangailangan sa kanilang bayan. Nagbigay siya ng tulong sa mga may sakit, nagpagawa ng mga tahanan para sa mga nawalan ng tirahan, at lumikha ng mga pagkakataon para sa mga mahihirap na magsimula ng bagong buhay. Samantala, si Mayor Quintos, ang minsang maimpluwensyang tao na nagnais gamitin ang Ibong Adarna para sa sariling kapakanan, ay naparusahan ng mga duwende. Nawala ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan. Tinuruan siya ng mga duwende ng isang aral, na ang kasakiman ay walang kapalit kundi kapahamakan. Siya ngayon ay isang simpleng mamamayan, natutong mamuhay ng payapa ngunit mayroong pagsisisi. Isang araw, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, habang tinatanaw ni Jose ang kanyang malawak na mga bukirin na ngayoy sagana at maunlad, tumabi sa kanya si Tikboy. "Jose, tingnan mo ang lahat ng iyong narating," sabi ni Tikboy na nakangiti. "Lahat ng iyong pinaghirapan ay nagbunga. Hindi dahil sa mahika lamang ng Ibong Adarna, kundi dahil sa lakas ng iyong puso." "Salamat Tikboy," sagot ni Jose, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. "Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa iyong gabay at sa aral na itinuro mo sa akin. Tandaan mo Jose," sabi ni Tikboy, "ang tunay na yaman ay hindi sa material na bagay. Ang kayamanan ay nasa puso, sa kabutihan, sa pagmamahal, at sa pagtulong sa iba." Ngumiti si Jose habang pinagmamasdan ang malawak na tanawin sa kanyang harapan. Alam niyang sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan ay ang halaga ng pamilya, sakripisyo, at kabutihan. Nagtapos ang kwento ni Jose na isang matagumpay, mapagpakumbaba, at mabuting individual na tinitingala sa kanilang baryo,
na ipinakita sa lahat na ang tunay na kayamanan ay makakamtan lamang sa pagiging mabuti, matapat, at mapagmahal.